Dr. Avelino Aventura Jr., ang Executive Director po ng Philippine Heart Center sa isang napaka-importanting panayam this morning. Doktor, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ted. Opo, good morning and thank you for your time. Doktor, meron lang ho niliwanag ang DOH kamakailan po lamang doon sa inyong panuntunan nga daw na bago po magkaroon ng schedule sa open heart surgery ang isang pasyente sa heart center ay kinakailangan muna makapaghanda ng 50% na pambayad sa ospital. Ito ho ba'y totoo muna, sir? Okay po. Bali sa contrary to the blanket statement made, yung clarify ko lang ho yung sabihin nung percent. Yung wala ho tayong kinukuhang down payment para sa mga charity patients natin and for emergency procedures. So mostly yung ho yan ay para sa elective cases po na pay cases po. Okay, sige. Ihiwalay po natin, Doktor, ha? Kaya ho kami tumawag nga sa inyo para ho natin mabigyan kayo ng pagkakataon. Ito po'y maipaliwanag at maintindihan po ng ating mga kababayan. Sige po. Sige. Ihiwalay natin yung kaso, no? Meron pong urgent, yung talagang matter of life and death, di ba? Kailangan buksan ka o operahan ka. Tama po, ano ho? Emergent po. Emergent and elective. Opo. Yung pong sinasabi ho ninyo na wala kayong hinihingi na pan-down payment ay doon po sa mga emergency cases. Opo, wala po yan. Opo. At ano pa po yung pangalawa? Lahat po ng charity cases po, wala po kaming hinihingi rin na. Charity cases. Pag ho sinabi nating charity cases po, ano pong ibig sabihin nun, Doktor? Lahat ng mga pasyenteng napasok dito ho na charity, ibig sabihin naggagawa sila ng mga surgery na hindi sila kailangan magbayad because indigent sila po. Okay, pag ho sinabi yung charity, ito ho yung libre, wala hong babayaran kasi nga mahirap. Ano pong patunay na siya mahirap? Tinitingnan ho ng social service po yan. Ay na-assess po nila ng maganda. Dati po, bandang mga early 2010s, yan. Meron tayong category A, B, C, D. Pero ngayon, tinanggal na ho lahat yun. I think before the pandemic natanggal na ho yan. So, lahat ho ng charity, wala na talagang kinukuhang mga down payment po. Opo. Ngayon, sino po yung required na mag-produce ng down payment? Tama ho ba ito, 50%? Well, mas mababa ho actually doon. Siguro mga 30 to 40% po yung yung down payment. Pero ang required po diyan ay ang mga pasyenteng pay patients waiting for elective procedure po yung hindi nagmamadali, yung hindi emergency po. Opo. Sir, if I may say, Doktor, kasi kami ho mismo meron ho kaming case study na hindi naman ho sila mayaman, meron naman silang hanap buhay pero hindi naman din sila can afford, no? Opo. Ang requirement po na aming nakita on paper ay pinag-produce ho sila ng at least 60% na pangangailangan doon po sa kanyang bypass na gagawin sa kanya. And that is about 600,000. Kasi 900,000 yung pong babayaran doon po sa procedure, hango po sa estimate. At ito ho yung hinihingi sa kanila. Ito ba yung tinutukoy ngayon ni Secretary Erbosa na dapat daw baguhin, sir? Hindi ko po alam yung 600 na gano'n kasi masyado mataas po yung down payment na ganyan po. Mataas. Opo. Yung amin may mga less than 50% na 50% and less na down payment. Opo. Yung 600 for a 900 case po, masyadong mataas yung... masyado mataas. May iba pang procedure na kailangan gawin, hindi lang bypass surgery. Opo. Director, paano niyo po nalalaman na itong mga nangyayari sa ibaba po ninyo, meaning kumbaga sa actual? Kasi baka yan ang report sa inyo, tapos baka ho naman iba ho yung nangyayari. Yung yung nasa social service naman namin yan, very clear ho yung aming transparent yung sa aming sa social service.
ko Opo. alam kung paano nangyari yung ano na yan. Yung gano'n po yung kaso. Opo, opo. Kaya nga ho kami tumawag para lang ho ito malinaw natin. Kasi po, doon po sa kaso ho na amin pong tinutulungan, 60% para lang ho ma-schedule. Opo, and then 40% needed to pay bago mag-operasyon. Yung total daw po, hango po dito po sa amin pong katuwang na executive producer namin na tumutulong po sa pasyente. 300, Meron din po kaming SPD, baka yan, na SPD, yung old practice na ho kasi yan, na ho ginagawa ngayon. Pero kung SPD siya, ibig sabihin na parang ano siya, package, special package, baga makakababa ng konti, yun, pwedeng mabigyan ng ano yan. Anyway. Doc, ganito po, kasi po baka ho kasi case-to-case basis. Pero ang punto nga lang ho namin nung amin pumabalitaan po ito, Doktor, na sinasabi po ni Secretary Herbosa na scrap na daw ho, yung paghingi ng 50% down payment sa mga surgery cases po sa heart center, para lang ho ninyo malaman na ito po ang existing kasi actual po ito na kaso Opo, ito po ay 60% ang pinagda-down payment. So, magmamakaawa ka sa senador, sa congressman, para makakuha ka ng guarantee letter. Nung nakaipong ka na, nung halaga na iyon na kailangan, tsaka ka in-schedule. Pero pinaghahanda naman siya nung pambayad niya bago masimulan po yung operasyon. Ito ho ay as in now, as we speak. Yan po ang existing na kaso na sinusunod po ng pasyente. Nangangahulugan ho ba sa utos na ito ng Secretary Herbosa hindi na mangyayari yung ganon? Yes po. Kumbaga, ang ano naman natin is, lalo na pagka emergency, dire-diretso na ho yun. Wala kaming kinukuhang pera or down payment. In fact, I think noong 2023 at June 2024, mga 2,500 plus patients na nagawa naming emergency. Lahat yun, emergency po. Walang down payment po yun. Opo. Sige po. So, ano ho itong sinasabi nga ni Dr. Herbosa, sir, Oo, na sabi ho niya na wag na ho kayong hindi po ito emergency, sir, ha? Hindi po ito yung biglaan. Hindi po. Opo. Ito po yung mga sabi ho ninyo, na-diagnose ka, may bara na ito, kinakailangan ka ng buksan, triple bypass ito, mga ganun pong procedure. Yun ho ba yun, yung mag-i-schedule ka? Hindi na po kayo ngayon manghihingi ng down payment? Kung manghihingi man kayo, ilang porsyento sa estimate na cost, doktor? Siyempre, hihingi ko kami kung elective po yan, elective procedure na na pay patient. Opo. Yun lang po yung hinihingi namin ng down payment. Dahil para kasi GOCC hospital ho kami. Opo. Binabayaran namin yung aming mga salary na employee, mga payment to our suppliers, the expenses ng procurement ng our equipment, maintenance po ng mga construction healthcare facilities po namin. Opo. Yan po pagka tinanggal natin yung aming kasi hindi lang naman nabibigay ng binibigay nila yung aming service na nagagawa. Pero that's after 2 years po. After 2 years na ibibigay. So wala kaming pondo para paandarin yung aming daily operations po. Pagka wala kaming pera talaga. So parang kumikita ho kami for the charity cases po. Opo, sir. Medyo tulungan ko ho kayo sa paliwanag doon kasi hindi ho masyadong malinaw. Kasi po, ang Philippine Heart Center ay isang government-owned and controlled corporation. Ibig sabihin, sila po ay pinapayagan ng batas na kumita din naman sa pamamagitan po ng kanilang serbisyo. Kailangan nyo ho ng pera, maliban sa inyong pong budget para po sa inyong sweldo, sa inyong pong maintenance and operating expenses, sa inyong pong maintenance po ng inyong mga equipment dyan, etc. Naunawaan po natin yon, Doktor. Kailangan nyo rin po maningil sa mga tao na may pambayad, di ho ba? Tama po yun. Tama. Okay. Paano mo ngayon nga yung klasifikasyon sa taong may pambayad pero hindi naman kayang bayaran lahat? Ang hindi kayang bayaran? Meron no kaming tinatawag na indigent, yung kumbaga, hindi siya makapagbayad pa as of
now because yung sumaip, Mm-mm. tawag doon, indigent and tawag doon, Mm-mm. Mm-mm. assistant, yung mga financially incapacitated po na patients. Yun po yun. Oh, meron kasi hong ano no depende nga ano doon sa gusto hong maka-avail no ng supposed to be nga kung maaari lang mas kakaunti ang babayaran o kung maaari nga lang po mailibre no. So, yung binabanggit sa budget hearing po na meron kayong 3 billion na pondo para ho sa pag-cover ng operation expenses ng indigent patients. Opo, at ito daw po ay naghihintay lamang na magasta sa pamagitan po ng PhilHealth. Totoo ho ba ito? Meron po kami yan, yung mga cash reserve po namin yan. Yung ginagamit po namin per year na para sa sa aming mga sa social service na MOOE, salary and capital outlay. Opo. So Mabilis po yan maubos sa pa lang na mga yan ang parang rolling fund po namin yan para sa sa mga kailangan din kasi kailangan bayaran muna yung mga ginagawa ko namin mga charity ngayon dahil wala pa ho yung pera after 2 years pa ho namin makuha. Yan ang iniikot namin. Opo. Kayo ho mismo, doktor, magkano ang collectible niyo sa PhilHealth sa inyo pong mga claims? Kasi kailangan niyo pambili ng supply, di ba? Kailangan niyo ho ng gamit. Diyan ho kayo supposed to be din po makakakuha nga. Magkano ang utang sa inyo ng PhilHealth? Kung mamarapatin po ninyo, di kayo mahihiya magsabi po ng katotohanan. Opo. As far as I know, it's about approximately mga 300 million po. The last time sila nagbayad ho was, I think, June. No? Opo. So, malaking bagay yon na dapat magbayad ka agad po, no? Maayos ang mga dokumento para makakuha kayo kaagad ng bayad sa PhilHealth para nyo magamit. Opo. Very important po sana ng PhilHealth. Kasi nga, para actually mabayaran na kaagad yung mga pasyente at mas marami kaming magawa for the funds rin namin. Opo. Sa ngayon po, Doktor, sa sinasabing ito ngayon ni Dr. Herbosa, paano po namin ito dapat tangkilikin? Kasi baka biglang may pumunta dyan. Sabihin, narinig namin sa balita na na hindi na dapat nagbibigay pa ng mga down payment. Ano po, meron na ho ba kasi doon daw ho sa budget hearing, mukha daw kung tama ang nandito po na quote sa inyo, no? Sabi daw po ninyo na kayo'y sumasang-ayon na ang polisiyang ito'y dapat ng palitan. Okay? Ang is that yung kailangan mai-review na ho, mai-review. Okay. Sige. So, kailan kung pwedeng bawasan o pwedeng yung kasi matagal na ho yung na yan yung aming policy na yan. Okay. Ito ho bang policy ito nakasulat? Yung existing? Yung existing policy na about ito, di ba sabi ho ninyo, matagal ng policy ito, dapat ng palitan. Sabi nyo, and you agree with the secretary, no ho? Policy na dapat ng palitan. Ito ho bang sinasabi nating policy na dapat ng palitan o lumang policy, yan ba yung nakasulat? Internal policy ho namin yan. Yan po yung nakasulat? Hindi ho. Hindi. Opo. So, paano po ito? Kasi kung hindi nakasulat yan, sa usapan lang ito. Ito ho bang sinasabi nyo na pagsunod ninyo sa utos po ni Secretary Herbosa na pag-aralan, palitan po ito, ano ho yan? Salita din at hindi ho ito susulat? I will write to, i-write to namin yan para klaro talaga. Kasi magkakaroon kami pa lang ng Board of Trustees meeting itong month na to para ma-clarify namin ho lahat yan. Opo. Kasi nga mas maganda ho kung di ba everything is documented and written para klaro po, para hindi nagbabago-bago ang policy po, Doktor, no? Opo. Yan is for sure iano namin yan itong in about 2 weeks pag-uusapan ho namin ulit. Opo. Ay, salamat po. Kasama ho ba si Dr. Herbosa, di ba, sa board ninyo? Opo, sa Board of Trustees po. So, kasama siya sa meeting na ito para po sa polisiyang ito. So, meantime po, habang wala pa yung sabi ho ninyong Board of Trustees meeting na iyan, wala pa itong written na policy ho ninyo, sa ngayon po, what will prevail? The old policy yet? O ngayon po itong bago na? Kumbaga, ito yung policy talaga namin dati, which is yung aming walang down payment is for the
patients po na na walang Pambayad. charity at saka para do sa emergent cases po. Opo. So, kumbaga, wala pa hong pagbabago kasi nga hindi pa kayo nagmi-meeting ng Board of Trustees. Yes, opo. Okay, ganun pa rin po tayo. Meantime, sige po. Opo. Doctor, I'm just curious, ilan po ang inyong operating rooms dyan para po sa open heart surgery? Meron no kaming 10 operating room pero ang talagang diyan, ang ginagamit for open heart is 8 po, 8 cases. Opo, 8 lang po na operating room na ang pwede hong gamitin sa open heart surgery. Opo. Ngayon pong mga time na to, talagang maximal ho kami gumawa ng mga kaso. At least 2 operations per day, more or less. Kasi po sabi nung pasyente... Pero marami kasi talagang puro Opo. aming GL ho talaga na pumapasok ko sa amin. Kasi nga po, Doc, yung pasyente na kausap ko nga, sabi nung una, February na ho yung pila eh. Ganun ho kadami ang nakapila para ho magkaroon ng open heart surgery. Talaga ho bang ganun karami talaga, no? Sobrang marami po talaga. Maximize namin ho lahat. Opo. Namin lahat muna nurses. Talagang lahat ng tratrabaho halos pero we're doing what we can. Yes, sir. Lalo na mga nurses po ngayon, mas mabilis ang turnover at maalis sila kaagad. So talagang medyo hirap ho talaga kami. Opo. Super maximize na namin ngayon. Operation. Opo. Kayo ho ba din po, may migration ba ng ating mga nurses pa abroad, sir, dyan sa heart center? Well, lahat po naman ng hospital, ganun ang problema eh. Sobrang mabilis ang pag turnover. Aming nagdadasal ho kami na sana medyo mas yung mga nurse medyo tumagal-tagal sa atin. Yung pong mga doktor ninyo, mga espesyalista, kumusta naman? Mga espesyalista, medyo hindi ho masyadong problema yan. Medyo marami naman ho kami dito. Pero siyempre yung dahil nga super congested po yung aming operating room, parang nag-aano rin sila na siyempre gusto namin ho makarami ho talaga. Pero may logistically, ito ho lang yung kaya ng super maximal na ho kami. Ginagawa ho namin lahat ng mga kakayanan para marumami pa po. Pero talagang super na kami. Nasa bingit na ho. Nasa peak na po kayo ngayon. Kumbaga ho, mas matindi pa ho kaysa dun sa pre-pandemic levels ho eh. Kasi nung pandemic, syempre bumaba po yan. Pero ngayon, super na. Super na po ng mga rami ng ginagawa ho namin. Opo, kumbaga po talagang abalang-abala kayo at lagi nga pong ginagamit ang inyong wawalo na operating room para po sa open heart surgery. Mayroon pa bang space diyan, doktor, kung sakasakali po? Anong wish list niyo ho? Ano hong inyong dalangin para ho mabigyan pa kayo ng resources diyan at dumami po ang mga Pilipinong mayroon pong pagkakataon na maoperahan sa heart center? Opo. Meron ho kaming pinaplano na gumawa ng sa parang building dito. With our limited space, so yung mga parking lot gagawin naming mga parang nagkakaroon ng building, may operating rooms and ERs and a lot of other mga patients rooms mismo. Kasi sa totoo lang po, sobrang masyado ng maliit na masikip dito sa heart center. Kailangan ho namin ng kung wish list land. Kumbaga, pero we're building up, pero limitado lang ho yung magagawa namin. So after this building, parang wala na talagang So dapat magka-annex na kayo, ganun po, no, doktor? Dapat po, parang ganun. Actually, meron naman ho kami mga regionalization ngayon, different regions. 15 out of the 18 regions meron na. Pero nagsimula pa lang yung iba medyo pwede na mga pwede na silang mag-isa. Tinuruan ho namin sila gumawa ng mga surgery, tulungan namin sila turuan ng mga nurses, yung mga kaya in spite of that, sobrang congested po talaga ang heart center. Opo, yes sir, and naunawaan po namin, kaya nga nalaman ko na February pa daw ho yung sabi ho. Opo, naman ho yan, kasi kunyari nakakagawa kami ng mas maraming mga emergency, urgent, mga ganyan. Bumababa naman yan, nagiging mas maaga yan. Opo. Alam kung gaano kaaga yung
Opo, yes, Doctor. So, Doctor, sa ngayon po na inyong sitwasyon, nangangahulugan ho ba sa dami ho ng mga dapat operahan, ang mga Pilipino po dumarami talaga ang nagkakasakit sa puso? Number one number one killer ang ang puso po eh. So talagang siyempre pupunta ho sila dito sa super specialized Opo. na institution ho natin na heart center. Gumagawa ko kami ng mga siguro 3,000 to 4,000 cases ho ng operations a year. Mas marami po yan kaysa sa Cleveland Clinic or Texas Heart Opo, Institute. opo. Mas marami hong nagagawa. So talagang to the brim na ho kami, but ginagawa pa ho namin ng paraan lahat ng mga Opo. iniisip namin kung paano maayos. Ginagawa ho namin ng paraan. Pero talagang mahaba ho talaga yung pila. Opo. Tinatry namin mas gawin ngayon. In fact, yung kino-convert na namin yung 9 and 10 room na kung pwedeng maging open heart capable na rin po siya. Okay, sige po. Kasi nga din, Doktor, sa sitwasyon din ngayon, sa buhay ng tao nga ngayon, parami ng parami ang nakakasakit po sa puso. At ang heart center po, ang specialty hospital sa puso, kaya po ang karamihan kahit na may kaya, diyan po sa inyo gusto kasi nga diyan po ay yan ang inyong specialization, Doktor. Opo, naintindihan ko naman ho na ganun talaga, yan talaga ang mandate ng heart center na makatulong ho sa lahat ng Pilipino. Pero Opo, siyempre sa buong Pilipinas sobrang rami ho niyan eh. Opo. Siyempre maliit lang ho na kami na hospital talaga. Okay. May pahabol lang pong tanong si Chacha, Doktor. Baka magpapa-konsulta sa puso ito. Meron ka bang sakit sa puso? So far, wala. Mabuti na lang. Oo. Pero doktor, question lang. Doon po sa sinasabi nyo kanina na 3 billion pesos na pondo na meron po kayo na rolling fund nga kung tawagin ninyo. So even if taasan po ito, hindi pa rin kayo makakapag-accommodate ng maraming Pilipino for surgery dahil kakaunti yung rooms ninyo. Tama, ano? Tama po yan. Tama. So ang pinakakailangan talaga ngayon is a bigger facility for heart center. Well, yes, opo. Actually, pagka natayo itong aming next, yung building na, badodoble namin yung aming OR rooms. Tapos, kasi kahit sa Manila ho lang, we're about mga 10 to 15 million. Oo. Kulang pa rin ho, actually. Opo. Kahit nasa rami ng kunyari puro GL ang pupunta, sa amin na rin pumupunta rin. Kulang talaga yung aming logistically, Opo. yung aming ground or aming building mismo, parang makulang ho siya. Opo, sige po. Sa panghuli po, Doktor, kapag ho yung pasyente ay inoperahan dyan sa inyo, tapos hindi pinalad at namatay yung pasyente at may utang pa sa ospital, totoo ho ba, sir, na hindi nyo nilalabas po yung death certificate nitong pasyente dahil po sa kinakailangan mo ng bayaran yung utang? Hindi ho. Usually, nabibigay ho namin yung pero parang pinipn, nire-release ho namin yon. Meron silang PN or Promissory note. promissory note po. Okay. Yun lang ho yung namin. Opo. Kaya nila magbayad, ibabayad. Pero yung death certificate, binibigay ho namin talaga. Opo, promissory note, at tapos pag hindi nagbayad, doon naman sa punerarya ho naman magkakaproblema. Opo, pag hindi meaning kahit na po hindi magbayad talaga yung pasyente, ano pong ginagawa nyo kung hindi talaga nakapagbabayad yung pasyente? PN na lang po yun. Pero wala namang problema. Nare-release ho yung death certificate. Okay. Walang problema ho yun. Opo. Sige po. So, Doktor, salamat na marami. Mas naunawaan po namin ang inyong pong sitwasyon. Sana na-explain ko po ng mabuti. Ay, nako, mas naintindihan po namin ngayon kung gaano po kahirap ang inyong pong trabaho dyan at kung gaano po kayo, kaabala at dito ho din namin naintindihan na importante po na mapondohan kayo. Amen. Dito po sa inyong ospital na ito kasi nga kaninyo ho you need more resources, you need more people para po sa pangangalaga sa kalusugan po ng ating mga kababayan. Mabuhay po kayo diyan po sa Heart Center, Doktor. Opo, salamat po. Thank you. Si Dr. Abilino Aventura Jr., ang Executive Director po ng Philippine Heart Center. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.